Kamakailan lang ang Japan ay naabot na ang buwan. Sila ang panglimang bansa na nakaabot sa buwan. At iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe ay hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. So yun na nga mga tol, simulan na natin to. Let's go! So yun na nga mga tol, ito nga yung balita. Kamakailan lang no, mga January 19 or 20 or hanggang 21, January 21 kasi hindi tayo sure, pero you can do your research naman kung kailan talaga naganap ito. Pero bago natin pag-usapan ng lahat ng yan ay daan muna tayo dito sa mga nakita nating memes sa internet. Meme ba to? Mga videos siguro. Yan yung tawag dyan. Ayan, tignan natin to, no? Iba lang yung caption dito niya, pero may isip mo na agad kung anong ginagawa nila, no? Todo mundo já ouviu. Na verdade, isso aqui é um fragmento da grande valsa do Francisco Tárrega. Vou tocar só a primeira parte dela. Ayun, medyo yung una ko nakita to, natatawa talaga ako eh. Kasi alam mo, ringtone yun, di ba? Ringtone, tapos parang may nilapat na pyesa sa unahan. Hindi ko alam kung yun yung original o ini-improvise or pinaghalo na niya lang yung isang piece doon sa ringtone. Pero nakita naman natin kahit iba yung lengguwahe ng post saka yung salita nila. May kaunting tawanan. Moleque, que loucura, cara. Alô? Isso aqui todo mundo já ouviu. So ito, lipat tayo dito, lipat. Ang etok lang dito nung pusa na. Kasi parang naghahanap siya ng humihingi siya ng gano'n, no? Yung pangpepet sa ulo niya. Sa mga ganitong video, kahit parang ayoko ng pusa kasi masungit, pero parang magugustuhan mong magpusa, no? So ayan, lipat tayo sa kabila, lipat tayo. Ito naman ang etok din tong aso naman. Kung ano yung pinapanood natin. Konti na lang, mga dalawa na lang video. Parang nagsungit yata yung aso dito. Tingnan niyo yung video na to. Parang inaasar niya eh. So iba-iba yung cute ng mga hayop eh, no? Kaya iba yung cute ng aso sa pusa. Eto, aso pa rin to. Mute na lang natin dito sa part na to kasi may music to eh. Sabi dito, real meaning of create your own happiness. Makita niyo yung aso, yung maliit na puppy. Umaakyat tapos hinuhulog niya yung bola pababa. Tapos dadamputin niya ulit yung bola pagbagsak. Tapos aakyat siya ulit. Ang kulit eh, no? Usually, ginagawa ng aso yan kapag may kalaro siya. Pero yan, mag-isa siya, no? Hanap ng libangan eh, no? Nabulin niya yung bola pababa. So dapat ganyan talaga tayo, no? Daig pa tayo minsan ng mga maliliit na nilalang. Lipat. Last one. Sabi dito, my neighbor's pig escaped every day to play ball with my dog. Nakakawala daw lagi yung baboy para makapaglaro sa aso niya. Hindi natin alam kung gaano ko totoo yung kwento, pero may kita ninyo dito. Tayo paglaro talaga yung aso yung baboy sa aso, no? Actually, ito lang yung video na nakita ko na ganito. Nakikipaglaro yung baboy sa aso. So ayan, punta na tayo sa pag-uusapan natin. Dahil na nga, nitong 2024 lang, itong January lang. Kasi January 30 ngayon, no? Mga around January 19 hanggang 21. Kaya nga nasabi ko kanina, hindi tayo sure kung anong exact date. But makikita natin yung news dito sa time.com kung saan sabi, Japan becomes 5th country to reach the moon. Sila yung pang-5 country na naabot yung buwan. Actually, hindi naman talagang nahawakan na kasi parang satellite yata yun o spacecraft yung pinadala nila doon, no? Sabi dito, the Smart Lander, yun yata yung pangalan guys, no, nung spacecraft nila. Sabi dito, the Smart Lander for investigating moon or SLIM landed at about 12:20 a.m. Tokyo time on Saturday, 15:20 GMT Friday. There was a tense wait for news after the Japan Space Agency's mission control initially said that
limb was on the lunar surface, but that it was still checking its status. So yung nakarating yung spacecraft nila ay chinecheck pa rin nila yung status no. No further details were given until a news conference nearly 2 hours later. Japan follows the United States, the Soviet Union, China, and India. Ito yung mga nauna na bansa na tumungtong doon sa buwan. So ito, play natin itong isang video dito. Sabi ito, Japan spacecraft experienced issues after touching down on moon. So play natin. A Japanese spacecraft made a historic landing on the moon today, making Japan just the 5th country to touch down on the lunar surface. But the lander's solar panels aren't generating electricity, and its battery is expected to be out today. The doomed U.S. spacecraft that was supposed to land on the moon next month burned up over the Pacific yesterday as it entered. So guys, no, nagka-problema yung spacecraft after doon. Nagkaroon sila ng issue. Actually, hindi naman problema. Nagkaroon sila ng pangamba na sabi dito ay baka abutin na yung pagka-lobat ng battery. Lobat ba talaga yung word na ginamit? Ito sabi dito, no? Yun, yung may solar panel kasi yung spacecraft. Tapos, hindi doon nag-generate yung mga solar panel nito ng electricity. So, nagka-problema nga yata. And, yung battery ay magra-runs out na. Yan yung time na nakatungtong yung spacecraft nila sa moon. And after that, guys, ay January 30 ngayon, 'di ba? Merong update ulit sa pangyayari na ito. Sabi dito, no, 1 day ago pa lang dito sa bbc.com. So don't worry, I will try to put yung mga links ng reference na lang dito sa pinag-usapan natin diyan sa description or sa comment section para may info rin kayo kung sakaling kailangan natin. Sabi dito na sa bbc.com, Japan moon lander Slim comes back to life and resumes mission. Sabi nagkabuhay ulit. 'Di ba yung nakaraan, no, yung unang land nila nagkaroon ng issue, yung solar panels pa yon. Hindi nag-generate ng electricity at malapit nang malobat yung battery that time. But ngayon, no, siguro 1 week ago na yon or 2 ay nabuhay, bumalik na daw, no, sa buhay, comes back to life and resumes mission. So tinuloy yung mission ng spacecraft. Control naman nila yun, diba? Hindi mo naman sariling buhay yun, pero ayun nga, tinuloy na nila yung mission na yun kasi nga may power na. Sabi dyan, diba, Japan's moon lander has resumed operations after being shut down for a week. So linggo na rin nga talaga in dumaan due to a power supply issue. So nagsa-search nga ako, ano, kung sino-sino ba talaga yon yung mga bansa na nakapunta na dyan. At gaya nga na nabasa natin ng una ay sabi dito, how many countries, dito sa en.as.com, how many countries have landed on the moon? So far, in order of successful soft moon landings are the Soviet Union noong panahong 1966. Sumunod ay yung United States, 1966 din. China, 2013 lang, no? And India, 2023. Mas bago-bago, no? And lastly nga, itong panglima ay yung Japan ngayong 2024. Either by accident or deliberately, European Space Agency, Israel, and iSpace have crashed on spacecraft on the moon. You can check out the graphic of lunar crash site at the Washington Post. So pagpunta kayo dito sa link, meron silang pinaprovide na link para ma-check nyo daw yung lunar crash site. So I think yun yung kung saan banda lumapag yung spacecraft ng mga ito. And upon searching din, diba, kung bakit nga ba itong mga bansa na ito or lately ay nagiging gawain na ito ng mga bansa, no, yung malalaking bansa, yung abutin yung buwan. So sabi dito sa Quora.com, so dito parang Reddit din to, no, kung saan pwede mag-post ng mga questions o discussions. Sabi dito, are there any strategic reasons why countries want to go to the moon? Meron bang ibang mga dahilan dyan? So sabi dito ng isa, yes, to demonstrate their scientific, economic, and military prowess. Sabi dito ng isang sagot, yes, to demonstrate their scientific, economic, and military prowess, Star Wars had a big effect on the Soviet collapse. The moon landing was the US response to Sputnik. Going to the moon accelerated the development of numerous technologies like solar cells, fuel cells, battery-powered tools, freeze-dried foods. The value of solar cells alone could justify the cost of the $3
trip to the moon. So para na kayo umintindi dyan. So marami silang mga kanya-kanyang individual na interest dyan, mas malamang. At makikita natin na isa sa mga nanguna dyan ay yung US din, no? May kaugnayan sa development daw ng technologies katulad ng solar cells, fuel cells, battery powered tools, freeze-dried foods, and wala akong maisip na ideya paano nangyari yun or bakit sa buwan, di ba? Anong meron sa buwan? Pero makikita nga natin, no, sa mga articles or sa mga news katulad nito, no, sa cnbc.com. So isang part dito na nagsasabi, then there is the presence of another vital natural resource that countries are after, water. So isa daw sa dahilan ay tubig. Aside from being crucial for human survival, water can be used to make rocket fuel, meaning the moon could one day become a refueling station for rockets and a springboard for deeper space exploration. So meron yatang pinag-uusapan na ibang bagay dito patungkol sa tubig kung saan yung buwan, it could be one day na magiging refueling station daw for rocket. So di ko lang po ano ibig sabihin yun by mas mapapalawig palalo yung pag-explore nila sa outer space kasi yun nga magkakaroon ng refueling station para dun sa mga rocket. If I'm not mistaken, yung mga rockets ay hindi naman, it's not all about yung mga rockets na panggera, kundi yung pumupunta doon sa outer space, diba? Kung saan may laman yun ng mga astronauts na nag-explore sa labas. So correct na lang ako kung mali ako. Di naman ako maalam sa mga bagay nito, pero at least diba nakikita natin kung ano yung halaga ng mga bagay, kung bakit nila ginagawa yan. Minsan di natin alam, diba? Tayong mga tao, normal na tao lang. Mga walang kinalaman sa pagde-develop ng technology. Wala tayong kaalam-alam kung anong ginagawa nila, pero meron na palang mga, sabi nga dun sa isang post is race o merong labanan na no? Merong paunahan sa ganito, ganyan, or something na parang competition na ring masasabi para sa development ng kanya-kanyang teknolohiya sa kanilang mga bansa. Kaya nga isa rin sa pagtitingin ko sa internet, no, merong ang palabas noong 2006, isang anime, yung pinaka-title niya ito, yung Space Brothers. So parang siguro maganda ring ma-check to, no, kung ano bang meron dito. Di ko lang kung movie siya or series. Nakalagay dito collection 4, hindi natin alam. 3-disc set, 3 disc, mga CD pa dati, no, or DVD. Gayon pa man tong palabas na to, itatalakayin din yung mga bagay na yon. Kasi basta kwento yata yan. Hindi ko pa rin napapanood. Kwento ng magkapatid yan na may pangarap na maging astronauts. And syempre, malamang sa malamang may mapapag-usapan dyan na mga bagay patungkol sa outer space. Kaya parang magandang i-check din tong palabas na to, no? Later. Dito nga sa myanimelist.net nakalagay dito yung score nila, no? 8.49. 8.49 yung score niya, no, dito sa myanimelist.net. Boto galing sa 52,000 users. Yung ratings nila, no, hindi nagkakalayo nitong One Piece, 8.71. Pero syempre iba naman yung rating ng One Piece, 1 million yung voters dito, no. At kakaunti lang nakakaalam nito, pero I think parang maganda yung kwento nito. At kung marami lang makakakita nito, siguro hindi lang masyadong napansin to before, pero mataas din magiging rating nito, lalo kung mas marami nakakita. So yun lang mga tol. Ikaw ba, ano mo sasabi mo sa kwento o balita na ito kung saan yung Japan ay panglimang country na nakaabot sa buwan? Tingin mo may epekto ba ito sa kanila? Meron bang epekto sa kanino man? O ano man naiisip mo ay comment down lang dyan. Kung may suggestion ka, ay don't forget na libre lang yan. Mag-comment ka lang. Siyempre, wag mo kalimutan mag-subscribe. See ya sa susunod nating video. Hi guys! If you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.